Okay, itong video na to gagawin natin para doon sa madalas magtanong kung ano yung pinagkakaiba ng 4.2, 4.6 at saka 5.3 na JB Tech Pro 2. So iba-ibang klase yan. Okay, so itong 4.2, ang chipset na gamit dito is Bluetooth. So Bluetooth chipset to. Wala tong spatial audio, walang head track, walang conversation awareness, walang multi-connect, hindi updatable ang firmware. Mas maliit ang memory nito compared dito sa 4.6 sa 5.3. So ang controls nito is touch. So pag tinap mo lang na ganoon, pwede ka na play pause, tapos forward, and saka tap lang din, long tap mo lang yung buds para mag ANC tsaka transparency. Okay, so hindi adjustable ang sensor nito katulad ng 5.3. What I mean is ng pressure sensor is yung buds ng 5.3 kasi kailangan mong pisilin ng dalawang daliri para makontrol yung buds sa play pose tsaka sa ANC. So mas manageable ang controls nito since pwede mo i-adjust sa fly CC. Okay, so yun yung advantage having 5.3 compare sa 5.2. So ang playtime nito is 3.5 to 4 hours. Ang call time is 2 hours to 2.5 hours continuous. To 4.2. So unlike 4.6 saka 5.3, hindi mo pwedeng gamitin yung FlyCC app para makapag-update ng firmware kasi only Aero units na under Tiger Builder na PCB board kung saan naka-install yung chip, pwede lang makakonect doon sa FlyCC. Okay? Ayan ang malaking diferensya nga sa 4.2. Pero kung entry level lang, walang problema to, maganda to. Actually, isa ito sa mga binebenta as Hong Kong variant. Pero madami kasing klase yung Hong Kong variant. So, depende na lang yan sa seller ninyo. Kung sasabihin niyo sa inyo yung totoo or sasabihin nila na may head tracking, spatial audio, lahat blah blah blah. But then again, kapag sinabi na lang HK variant, tanongin nyo kung available sa FlyCC yun. Kung hindi gumagana sa FlyCC din, medyo questionable yun, na lalo na kapag dineclare nila na Aero ha. Okay, so yan ang 4.2. So katulad ng 4.2, itong 4.6 natin is touch control, pero hindi ganoon ka sensitive yung touch nito. So medyo may konting diin lang, parang tawag nila doon force touch. Pero unlike ng 5.3, hindi mo din pwede control yung pressure sensitivity nito. Parehas sila ng 4.2. Yun yung pinagkaiba nito sa 4.2 tsaka sa 5.3. But then again, ang advantage naman nito, pwede mong i-update yung firmware nito. So for example, lumabas yung ISO 19 at nagkaroon ng security patch or may mga bug, pwede mong i-update yung firmware nito para magamit mo ulit. Kung naalala nyo, yung ISO 16 ba yun? 2022 nagkaroon ng security patch. May madaming mga units ang nagkaroon ng problema sa pop-up animation tsaka sa connection kasi hindi nila ma-update yung firmware, no? Hindi katulad ng mga Tiger Builder namin. Meron pa kaming AirPods 2 na since 2020 gumagana until now. May mga buyers kami dyan, na-update lang nila yung firmware nila. Okay, advantage ng 4.6, updatable ang firmware, force touch, pwede mong kontrolin yung game mode nito sa FlyCC. Ito walang game mode, wala siyang game mode kasi wala siyang dedicated na application. Okay, walang dedicated na application tong 4.2. Pero as entry level, maganda to, maganda yung sound nito, halos kadikit nitong 4.6 kasi halos magka same size ng speaker nito, yung speaker diaphragm, kung familiar kayo din sa mga terms na yan. Okay, 4.6 advantage, katulad ng nabanggit ko, updatable firmware, force touch, ANC, mas improve ang ANC nito at transparency compared sa 4.2. At ang maganda dito is yung metal hinge nya. Ayan, yung metal hinge nito parang 5.3 na din. Ayan, yung 5.3 parang 5.3. So normally yung mga gustong maka-experience ng Aero has na tunog, ito yung binibili nila.
Mic wise, maganda naman yung mic nito compared sa 4.2. Pero syempre, mas maganda pa rin yung 5.3 kasi may ENC mic. Okay? So, ito naman 5.3 natin. This is Aero Tiger Builder. Meron kaming quick review. Check nyo na lang dun sa mga previous video namin dito din sa TikTok at sa YouTube. In-upload ko yun. Quick review ng 5.3. So, ang daming advantage to. ENC mic, head gestures. Yung head gesture is, for example, may tumatawag sa'yo. Instead na pindutin mo yung cellphone mo, kapag nagda-drive ka, pwede kang tumango. Tango ka lang, sasagot na yung sasagot na yung AirPods mo. Pwede mo na sagutin yung telepono. Okay. So yun isa sa bagong feature na meron tong 5.3 na wala dito sa dalawang units natin. Okay. At saka meron din tong conversation awareness. Conversation awareness, nakita nyo to sa previous video namin. Nandun kung paano gamitin yon. So for example, may kausap kayo sa labas ng bahay nyo, nakasuot yung AirPods nyo, and then may sounds kayo. Ngayon, kapag nagsalita ka, automatically yung AirPods magmi-minimize yung sound, and automatically yung AirPods magta-transparency mode. So, yung actual demo nun, check nyo dun sa previous video. Okay. ANC level, negative 45 decibels. So, much better compared dito sa dalawa. Spatial audio head tracking, may demo tayo sa last video. Makita nyo doon kung paano gumana yung spatial audio head track natin. Game mode, multi-connect. Ang maganda dito sa 5.3, napansin ko, pwede ng tatlong phone sabay-sabay o tatlong devices. Kaso nga lang, medyo bug, may delay kapag multi-connect ka sa tatlong devices. Pero kapag dalawang device lang, walang problema. Smooth na smooth. Ngayon, mag-sounds ka dito, and then may tumawag dito sa kabilang phone mo. Sagutin mo lang yung phone mo, and then automatically magpo-post tong sounds mo sa kabilang phone. And then after nun, pwede kang bumalik dito automatically. So yun yung multi-connect. Pwedeng tatlo, pero hindi ganun ka smooth sa ngayon. Siguro medyo inaayos pa nila yung firmware nito. So hopefully ma-smoothen out nila yung multi-connect nito. Pero 5.2 sa 5.3, pagdating sa multi-connect sa dalawang device, solid na solid to, walang problema. Okay, medyo mahaba yung video na to kasi madaming tatanong. So hopefully ma-shorten yung mga FAQ natin kapag shinare ko to sa mga buyers natin. So available yung mga units natin sa Orange app. Kung gusto nyo maka-discount, pwede nyo din kaming i-message sa Blue app, sa social media, sa FB. Pwede nyo kami message doon. Nandun kami palagi. Tsaka sa XDCR TV sa YouTube, available lahat. Pati yung tutorial kung paano mag-update ang firmware nandun. Pwede nyo ma-check doon. Okay? Kung gusto nyo mag-update ng firmware, kung curious kayo kung meron na bang firmware na bago, pwede nyo check doon sa XDCR TV. Pwede din kayo mag-follow doon. Madaming tutorial doon. Since 2021 yung page namin na yata na nakalimutan ko na. Mayroon pa kaming Bull HR doon. Tsaka mga Julian units. And also Gen 4 mayroon din doon nilagay ko. Okay? So, ANC, transparency, head gestures, conversation awareness, adaptive noise cancellation, multi-connect, ENC mic, ano pa ba, game mode, pressure sensor, ano pa ba, dami. Sobrang solid nitong 5.3. So kung gusto niyo makita yung quick review ng 5.3, balik lang kayo dun sa isang video na ginawa natin. Okay, so salamat. JB Tech, available sa Orange app, Blue app, and also dito din sa Black app. Pero medyo buggy pa yung Black app namin kasi kailangan ko mag-update ng store info since corporate seller kami, hindi kami individual seller. Kung makikita nyo dyan, registered kami as JB Tech Mobile Phones and Accessories. Okay, salamat.